Good morning mga kabiyahe. Meron tayo ditong dalawang unit, which is ito nga yung Bergman ng Suzuki at ito naman yung PCX ng Honda. So hindi natin dito pag-usapan mga kabiyahe yung engine dahil ito ay 125 at ito naman 160 kaya wala po tayong issue doon sa pagdating sa kanyang engine. So ang pag-uusapan lang natin is yung kanyang mga specs, yung mga literal na mga nakikita natin dito sa labas ng bawat unit at yung physical mismo kung ano ba talaga prepared sa atin, yung kaya ng ating bulsa. Alam naman natin na ito nga po ay mas mahal dahil ito nga po ay 160 at ito naman ay 125. So tatalakayin natin yung mga specs ng dalawang unit na ito which is parehas ang kulay lang po ang nagparehas sa kanila pero sa pagdating sa engine nga po ay hindi natin tatalakayin at ito nga po ang physical niya, yun lang ang ating paghahambingin. So, isa-isahin natin mga kabiyahe. Umpisa na nga natin dito sa kanyang visor. Ito yung visor ni Bergman. Ito naman po si Honda PCX. Ito naman po yung kanyang appearance ng visor. Silipin natin ang kanyang headlight ni Suzuki Bergman. Ito po ay naka-LED na lahat po yan. At mayroon din po siya ditong daytime running. Ito. Naka-split siya dito sa taas. At silipin naman natin yung kay Honda. Ito po yung kanyang headlight na naka-LED rin po yan. At ito rin po, itong mismo na ito, mayroon din po yan ilaw. So pag binuksan po natin yan, mamaya ipapakita po natin yung appearance na bukas po yung unit para makita po ninyo ang appearance ng kanyang mga ilaw. Dito naman tayo sa kanyang fender. Ayan, ito yung fender ni PCX, Honda PCX. Ayan. At naka-extend po yan dito. So dito naman tayo sa fender ng Suzuki Bergman. Ito naman mga kabiyahe yung fender ng Suzuki Bergman. So mas malapad siya kesa sa Honda PCX. At extend din po yan doon sa dulo. Ayan. Parehas po sila. At ito po may naka-built-in na reflectorize. Kabilaan po yan. Ayan. Si PCX wala. So dito tayo sa mga turn signal. Si Suzuki Bergman gumamit ng ordinary bulb. Si PCX, wala kang makikita. Ito yung turn signal niya mga kabiyahe. LED yan. Mamaya bubuksan natin yan para makita. Dito tayo sa kanyang preno sa baba. Ito naman yung preno niya disc brake. At naka-Nissin piston caliper yan. Dual. So tingnan natin yung Suzuki Bergman. So ito naman yung kay Suzuki Bergman. Medyo maliit siya compared doon kay PCX. At naka-single piston caliper siya. Pero Nissin din. So si PCX naka-double, si Suzuki Bergman naka-single. Ito yung telescopic fork ni Bergman. Tingnan naman natin yung Honda. Ito naman yung telescopic fork ni Honda. May pa-groove siya dito. Medyo mataba siya. Ito yung kanyang appearance ng mags ni Honda PCX. Marami siya dito mga braces. So ito naman mga kabiyahe yung appearance ng mags ni Suzuki Bergman. Ayan. So, ang stem niya rito ay 5 rin. So, pa-star siya, ayan o. Pero wala na siya mga brace. So, mga pa-straight lang siya. Tingnan naman natin ang sukat. Ang sukat nito ay D12. So, D12 yung mags niya, mga kabiyahe. At yung gulong naman niya ay ginamitan ng 100. Pero ano na to mga kabiyahe? After market na ito, itong 100 na ito. So, ang kukunin na lang natin yung mags. So D12 siya. Dito naman tayo mga kabiyahe sa Honda PCX. Ito yung kanyang mags. So ang sukat niya dito ay D14. Ito naman yung gulong niya sa likuran ni PCX. 130 by 70 by 13. Ito naman yung sukat ni Bergman dito sa likuran. Hindi ko na rin babanggitin itong goma niya sa likuran dahil napalitan na rito ng may-ari. Kaya hindi ko na alam kung ano yung sukat ng stock nito. Kaya sasabihin ko na lang yung rim na lang pag-usapan natin. So ang sukat niya dito ay digis. So ito naman mga kabiyahe ang appearance ng ilaw ni PCX dito sa likuran. Yung design niya talagang patulis. So bumabagay lang sa kanyang pairings. Yung ilaw niya dito mga kabiyahe puro LED na yan. So wala na tayong bulb type dyan na ginagamit. So tingnan natin si Suzuki Bergman. So dito naman mga kabiyahe kay Suzuki Bergman, yung pinaka stoplight niya ay LED. At yung kanyang turn signal, ginamitan siya ng bulb type. Dito naman mga kabiyahe sa kanyang step board.
Meron tayo dito kay Suzuki Bergman na flat step board. Ayan. At hanggang dito yan mga kabiyahe. So, pagdating sa kargahan, mas maaasahan ito. Yung mga ganitong style dahil naka-flat siya. So, titingnan natin yung kay PCX ng Honda. Ito naman mga kabiyahe, ang appearance ni PCX ng Honda. Hindi siya naka-flat dito. Meron siya ditong partition. So, ano siya, yung medyo nakaangat siya dahil naka-partition siya mga kabiyahe. Na andito lang yung paa mo, kapraso. Tingnan natin mga kabiyahe, yung kanyang under seat box. Malaki rin siya. Pero hindi ko lang masasabi mga kabiyahe yung exact na sukat nito o ilang litro ba ang kasya dito sa under seat box niya. Pero subukan natin sa full face kung kasya. Meron tayo dito kabiyahe na medium size na helmet. Tingnan natin kung kakasya sa Honda PCX. Hindi kasya dito kay Honda PCX. Try pa nga natin ng isa. Ayun. Kasya pala mga kabiyahe yung yung medium size. Pero yung large, hindi kakasya. Pero ganito ang magiging posisyon ng lagay nyo. Ganyan. So, tingnan naman natin mga kabiyahe yung under seat box ni Suzuki Bergman. At ilagay din natin itong medium size na helmet kung kasya. Hindi kasya. Balik rin natin. Hindi pa rin kasya. So, itry natin yung half face. Ayan. Tingnan natin kung kasya. Yun. Dito kay Suzuki Bergman mga kabiyahe, ang kasya sa kanya is half face helmet lang. Hindi full face. So, malawak pa rin. May lalagay pa rin kayo mga belongings ninyo dito. At dito, meron din mga basahan nyo. Pwede pa rin. Ayan. So, goods pa rin. Mas malaki si PCX. Ito naman mga kabiyahe, ang appearance ng tambucho niya o exhaust. Naka-end cap siya dito na hard plastic kabiyahe. Itong Suzuki Bergman. At ang kulay niyan ay glossy black. At malapad ang exhaust niya mga kabiyahe, malapad halos 5 o 6. Meron siya ditong heat guard. Ayan. Natin yung exhaust ni Honda PCX. Ito naman mga kabiyahe ang appearance ni Honda PCX, yung kanyang exhaust. Meron din siya ditong hard plastic na heat guard, ayan. At naka-end cap siya dito ng plastic din. So parehas sila dahil parehas sila naka-end cap, para sila may heat guard. Ako kasi ang binabasihan ko mga kabiyahe sa pagdating sa muffler o sa exhaust, ang gusto ko talaga meron siyang heat guard dahil para may protection yung pilyo natin at saka yung hindi tayo nakakapaso doon sa mga dumidikit sa motor natin. So good silang dalawa. Ito mga kabiyahe, importante din para sa ating pilyon. Tingnan natin itong footrest o step nut. Ito ay sa Suzuki Bergman. Ayan. Ibalik natin. Ayun. Smooth lang siya. Tingnan natin sa Honda PCX. Ito naman yung sa Honda PCX mga kabiyahe, parang palikpik ng Dolphin. Ayan, ang lapad. So yung sa ibabaw niyan, plastic, hard plastic. Ito, alloy. So yan, malinis ang pagkakagawa niya. Although yung sa Suzuki Bergman, malinis din, pero talagang halata mo na yun talaga yung step nut niya. Dito mga kabiyahe, kay Suzuki Bergman, meron tayo ditong kick starter. Ayan. At ito yung panggilid niya. Ayan, alloy yan. Ito naman yung kanyang air filter na hard plastic yung cover. So tingnan natin kay Honda PCX. Ito naman yung appearance ng panggilid ni Honda PCX. Wala po siyang kick starter. Ito yung panggilid niya at ito rin yung air filter niya. Yung panggilid niya mga kabiyahe, ito alloy to, and then itong gitna, kinuberan siya ng hard plastic. Yung sa Suzuki Bergman, all the way puro siya alloy. At ito naman, yung kanyang air filter, ayan, meron siya ditong labasan. So yung kay Bergman, nakatago. Siya dito nakalitaw. So ito naman kabiyahe ang side stand ni Honda PCX. Equip ito mga kabiyahe ng side stand kill switch. Tingnan natin yung kay Suzuki Bergman kung naka side stand kill switch din. Ito naman yung kay Suzuki Bergman, naka side stand kill switch din siya mga kabiyahe. So tayo silang dalawa.
So dito naman tayo mga kabiyahe sa kanyang mga bulsa. Ang Suzuki Bergman, may bulsa siya dito na walang takip sa kanan. At dito naman sa kaliwa, meron siyang bulsa na may takip. Ayan. At malalim din yan mga kabiyahe. So tingnan natin yung Honda PCX. So dito tayo sa Honda PCX. Ang bulsa ni Honda PCX ay isa lang. Ito lang siya. Ayan. So dito sa kanan wala. Si Suzuki Bergman, dalawa yung kanyang side pocket, left and right. Si Honda PCX nasa kaliwa lang. At meron din naman siyang takip, kagaya nung sa Suzuki Bergman, may takip siya. At dito naman, isunod na natin itong kanyang ignition switch. Ayan. So dito mga kabiyahe, dahil ito nga po si Honda PCX ay medyo may kamahalan, hindi kamukha ni Suzuki Bergman, kaya naman ito po ay nakakilas na. Ayan. So, kumbaga ito, mas high-end talaga kaysa sa kinukumpara natin. Pero hindi natin ini-issue dito yung makina niya, pati yung presyo. Ang pinapakita lang po natin kung ano po ba yung prepared ninyo na gusto nyong gamitin. Yung medyo mura-mura na basic lang yung mga features niya. At ito naman yung medyo mahal na talaga naman medyo may pagka-high-tech na. So, back to topic tayo. Ito nga po yung kanyang ignition switch na may katabi ditong buton na para sa upuan niya. Ayan, meron din sa fuel. Ito po yan, nagbubukas yung fuel niya kapag po naka-activate yung ating unit. So tingnan natin si Suzuki Bergman yung appearance ng kanyang ignition switch. So ito naman mga kabiyahe, ang appearance ng Suzuki Bergman, ito po yung appearance ng ignition switch. So ito yung physical na susi niya. Ayan, napakahaba. At naka-shutter lock yan mga kabiyahe. So hindi na rin naman masama sa isang maxi scooter na ganito yung ilagay nilang ignition. So upgrade na rin yan mga kabiyahe. Kung gusto ninyong i-lock ito, ayan, gagamitan nyo lang ng shutter lock, magsasara na po yan. So okay na rin tayo dito dahil sa presyo nga po nito ay mas mababa di hamak sa ating ikinukumpara. So, dito naman po may mga details po tayo dito kung paano i-lock, paano buksan yung upuan. At kagaya nga po nitong shutter lock niya, may mga details naman po diyan. So, hindi po tayo maliligaw. So, kung ang pag-uusapan po natin yung presyo, kung ang pera nyo ay let's say 100,000, hindi nyo kayang bilhin si PCX. Dito kayo kay Suzuki Bergman, may sukli pa. Ito mga kabiyahe, ang appearance ng headlight ni Suzuki Bergman. Ito yung sinasabi kong meron din siyang daytime running na naka-split sa taas at yung kanyang headlight na naka-ano yan, LED. Yan yung high beam niya. At ito naman yung turn signal. Wala siya mga kabiyaheng hazard. Ito naman ang appearance ng Honda PCX. So ito yung low beam niya. Itong gitna niya, yung pinaka-high beam. I-high beam natin mga kabiyahe. Ayan. May ilaw na yung low beam, may ilaw pa yung high beam. So sabay-sabay na sila may ilaw pag naka-high beam. Tapos ito yung kanyang daytime running. Lahat na, may ilaw na siya. At i-hazard natin. Ayan, lahat na. Mula sa taas hanggang sa baba. May ilaw na siya lahat. Kapag naka-high beam tayo. Hazard pa siya na naka-built-in sa Suzuki Bergman. Wala pa. So tingnan natin dito mga kabiyahe yung instrument panel. Ito yung appearance ng instrument panel ni Suzuki Bergman. Makikita natin ditong details, turn signal, yung left at yung right. Tapos wala siyang hazard. Tapos yung meron din ditong engine, syempre engine check pagka nagka-problema yung unit natin, magbubukas yan. At mayroon tayo ditong button na select and adjustment. At dito meron din tayong yung ilaw nga pagka bukas. Ayan, naka high beam siya. Yan yung makikitang details. At yung kilometer per hour, ito. Kung tatakbo na siya, magbibilang na yan. Yung ating fuel, yung ating oras, at yung takbo ng kilometer natin. Ayan. So, yun yung details. Tingnan naman natin yung kay Honda PCX kung anong mga details ang meron siya. Dito naman tayo kay Honda PCX. Ayan, meron siya ditong PCX kulay blue. Ayan. At meron siya ditong orasan. Meron siya dito yung kilometer per hour. Ayan, meron din siya. Fuel gauge, meron.
yung kilometer per liter. Ayan, meron siyang average. Ang average nito is 38.3 kilometer per liter. So si Suzuki Bergman wala niyan. At dito meron siya yung tinakbo na natin na kilometrahe. So meron din yan si Suzuki Bergman. Tapos yung select and set, ayan, meron din si Suzuki niyan. So pareha sila. Yung high beam, meron din yan. Yung turn signal, meron din yan. Meron din siyang battery check, temperature check, engine check, meron din siya. Pero yung battery tsaka temperature, wala si Suzuki Bergman. Pagdating dito sa kanan, yung turn signal, siyempre. Tsaka yung, dahil ito nga po ay medyo high-end, meron siyang automatic na key. Ayun. At activated na engine kill switch. Si Suzuki Bergman wala niyan. So, mas maraming makikita ditong mga details kay Honda PCX kaysa kay Suzuki Bergman. So, dito sa dalawa mga kabiyahe, tingnan natin kung sino ang mas may taas na upuan sa kanila. So, pagdating sa kanyang seat height kay Suzuki Bergman, meron siyang 780 mm. Dito kay Honda PCX, meron siyang 764 mm. At sa transmission, kay Suzuki Bergman, naka-automatic siya. Kay Honda PCX, same lang sila, automatic din. At pagdating naman sa fuel tank capacity, kay Suzuki Bergman, meron siyang 5.6 liter. At dito naman kay Honda, mas malaki dahil meron siyang 8.0 liters. Sa fuel system naman mga kabiyahe nitong dalawang ito, unahin na natin kay Suzuki Bergman. Ito po ay naka-FI. Punta naman natin, si Honda PCX po ay meron siyang PGM FI. Parehas po sila naka-FI mga kabiyahe. At pagdating naman sa kanyang dimensions, sa length, width at height, yung kay Suzuki Bergman mga kabiyahe ay 1,880 by 715 by 1,140 mm. Kay Honda PCX naman, meron siyang length na 1,936 by 742 by 1,108 mm. So yun po mga kabiyahe, ang ating comparison o hindi naman totaling comparison talaga. Bali, nagkataon lang na andito si Suzuki Bergman at nagpahiram sa atin si Boss Mel ng kanyang unit, kaya naman napag-isipan natin. Wala po tayong brand war dito mga kabiyahe. Tinignan lang po natin yung kanya mga specification ng bawat isang unit. Ang akin lang po, kaya nyo bumili ng Honda PCX, go. Kung gusto nyo naman ng Suzuki Bergman, go. Basta pinakita ko lang sa inyo ang mga special features, yung mga specs nila. Huwag lang natin pag-usapan yung kanilang engine dahil diyan sa engine, talo na talaga si Suzuki Bergman dahil ito nga po ay 125 at ito naman ay 160. Bago po tayo magtapos, ako po na ay magpapasalamat kay Sir Handyman, ayan, shout out, at kay Florencio Sereno, Don Robert Ong, ayan, shout out po, Robert De Jesus, shout out, at shout out din po sa may-ari ng Honda PCX na si Boss Mel at sa may-ari ng Suzuki Bergman na si Boss Mark. Isa po siyang estudyante, ayan, shout out po. Shoutout na rin po kay Entoy Soriano, si Caitlin Puyat, Kenya Miranda, at si Oka Vlogger. Ayan, shoutout po sa inyong lahat, bossing. At kita-kits muli tayo, biyahe ni Frank. God bless.